Nasa tatlong linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Dahil pag-uusapan ho natin, isa sa mga paborito ho natin pag-usapan ay ang pag-ibig. Pero itong ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo chapter 10, verse 37 to 42. Mayroon po itong ipinahahayag sa atin na katagang first place to God, o first place belongs to God. Mga kapatid, kung kayo po ay aking tatanungin, ano kaya ang mas pipiliin po ninyo dito? Ang magsimba tuwing linggo or ang magpunta ng mall tuwing linggo? Magdasal ng rosaryo tuwing gabi or ang magsugal tuwing gabi? Or makipagchismisan sa kapitbahay o ang mag-Bible study sa bahay? Now, bakit ko sinasabi sa inyo ito? Kapag tayo ay pipili, hindi tayo pumipili kung ano ang mahalaga, kundi kung ano ang ating priority sa kanila. Kapag sinasabing priority, inuuna mong gawin or mas binibigyan mo ng pansin yung mahalagang bagay sa iyong paningin. Di po ba? Now, sa ating buhay, may mga priorities tayong inuuna. Ha? Katulad na lamang sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating negosyo, or career, at kung ano-ano pa. When we talk about priority, iba ito sa salitang mahalaga. Malimit pinagkakabit natin ang salitang priority at ang salitang mahalaga. Magkaiba yun. Bakit? Pwede mong sabihing mahalaga ang isang tao kahit hindi naman siya ang priority mo. Di po ba? Ngayon, mapapatunayan mo lamang na tunay na mahalaga ang isang tao kapag nagiging priority siya ng buhay mo. Di ba? Kapag nagkasakit yung anak mo o yung taong mahal mo, pupuntahan mo siya kahit nasa trabaho ka pa o kahit nasa malayo ka pa. Bakit? Dahil priority mo siya. Pero ang tanong ho natin, nasa priority mo ba ang Diyos? Kung mahalaga ang Diyos para sa iyo, nagiging priority mo ba siya sa buhay mo? Ha? Nagiging priority mo ba siya sa buhay mo? Now, sa ating Ebanghelyo, napakinggan ho natin, kung hindi ho kayo tulog, no? Ayon kay San Mateo, sinabi ho dito sa ating Ebanghelyo, ang umiibig sa ama o sa ina, sa anak na lalaki o babae, higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang tanong, anong ibig sabihin nito? Hindi sinabi ni Jesus na siya lang ang iyong iibigin. No, hindi niya sinabi yun, ha? Kundi, ibigin mo siya ng higit sa lahat. Higit sa lahat. Dapat nauuna siya. Di ba? Ibig sabihin, unahin mo ang Diyos. Gawin mong priority ang Diyos. At masasabi mong mahalaga ang Diyos kung inuuna mo siya at kung ginagawa mo siyang priority kaysa iba. Remember, to love God above family is not to love family less, but to love them with God's own perfect love. Now, aminin man natin o hindi, mga kapatid, madaling sabihin na mahalaga ang Diyos. Di po ba? No? Subalit ang tanong ho natin, ginagawa mo ba siyang una sa buhay mo? Kung lahat tayo ay sinasabing mahalaga ang Diyos, bakit marami sa atin, kahit sa pagsisimba, hindi man lang magawa?
Remember, sa isang linggo, ilang oras po ba? 167, 168? Pero alam nyo, gustong ipahiwatig sa atin na sa'yo na ang 167 hours at sa akin na ang isang oras. Ang tanong, bakit hindi natin magawa ang pagsisimba kahit isang oras man lamang? Now, bakit yung magmahal ng kapwa, hindi mo may paramdam sa kanya? Bakit yung magpatawad? Hirap ka na ibigay sa nagkasala. Bakit ang mapagkumbaba? Hirap kang magawa. Ha? Sa palagay ninyo ba, magiging priority ninyo si Kristo kung sarili ninyo lamang ang sinusunod ninyo? Now, pagnilayan ho natin sa linggong ito, kung mahalaga ang Diyos sa iyo, bakit dapat siya ang maging priority mo? Dalawang bagay na ating pagtuunan ng pansin sa linggong ito at sa ating pagninilay. Una, our priorities reveal our true master. Ha? Anong ibig sabihin po nito? Kung ang isang tao ay laging abala sa trabaho, ngunit walang panahon kay Kristo, ipinapakita nito na mas priority niya ang trabaho kaysa kay Kristo. Ha? Maaaring mahalaga ang Diyos sa kanya, ngunit hindi siya ang una. Ganito rin ang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa ating mga salita, kundi kung sino ang ating inuuna. Sapagkat kung ano ang inuuna natin, iyon din ang magiging Panginoon natin. Now, kung pera ang lagi nating hinahabol, maaaring pera ang ating magiging Panginoon. Ha? Kung sariling kagustuhan lamang ang lagi nating sinusunod, kapatid, maaaring sarili din natin ang ating nagiging Panginoon. Subalit, kapag si Kristo ang ating inuuna kaysa iba, magdaan tayo ng panahon para manalangin, magsisimba ho tayo para sa Kanya o para sambahin siya. At higit sa lahat, yung Kanyang mga utos ay ating susundin. Ito'y ating gagawin. Hindi dahil obligasyon natin, kapatid, kundi upang iparamdam na siya'y una sa ating damdamin. That is, our priorities reveal to our true master. Pangalawa, love is proven by priority. Anong ibig sabihin po dito? Kapag mahal mo ang isang tao, binibigyan mo siya ng oras sa buhay mo. Di po ba? Ganon tayo, no? Kahit gaano ka pa kaabala, gumagawa ka ng paraan upang makasama siya. Hindi mo siya sinisingit lamang kapag wala ka ng ibang ginagawa. Ha? Kaya naman, kung sino ang mahal mo, siya ang inuuna mo. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon na dapat natin siyang ibigin ng higit sa lahat. Hindi dahil gusto niyang agawin ang ating pagmamahal sa ating pamilya, kundi dahil nais niyang siya ang maging sentro ng ating mga puso o sa ating pamilya. Kung ang pamilya hindi sinasama si Kristo, tiyak magigiba ito. Kung ang relasyon hindi sinasama ang Diyos, tiyak hindi magtatagumpay o hindi magtatagal. Dahil kapag ang Diyos ang inuuna o ang una, mas natututo tayong magmahal ng tama sa ating pamilya at sa ating kapwa. Kaya naman, ang tunay na pagmamahal, kapatid, ay hindi lamang ipinapahayag sa salita.
Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan kung sino ang ating inuuna. At mga kapatid, ito ang dalawang bagay at dahilan kung bakit kailangan natin maging priority ang Diyos. Our priorities reveal our true master, and love is proven by priority. Now, tandaan ho natin, hindi natin maiiwasan na sa bawat desisyon natin, mayroon tayong pagpipiliin. Ang Diyos ba o ang sariling kapakanan? Diyos ba o kaginhawaan? Diyos ba o pansariling kagustuhan? At sa bawang pagpiling ginagawa natin, ipinapakita natin kung sino talaga ang una sa atin. What you choose first reveals what you love most. Kaya naman, imbes na itanong kung mahalaga ba ang Diyos sa iyo, ang itanong mo ay kung siya ba ang una sa iyong puso. Yes, everyone has something important in life, but not everything important is first. God should not only be important, He should be first. If God matters, then make Him first. Pagnilayan natin sa araw na ito. Kung mahal mo si Kristo, nasaan siya sa buhay mo? Siya ba ang priority mo? O siya ba ang last choice mo? Alin sa dalawa nito? Mga kapatid, tandaan ho natin, hindi nasusukat ang pagmamahal sa sinasabi, kundi sa pinipili. Dahil kung sino ang lagi nating inuuna, siya ang tunay na binibigyan natin ng halaga. Tandaan, first place belongs to God. Amen.